Gandang umaga mga kayahay. Ayan, dahil sa sobrang init ng panahon at ang init din ng aming bahay dito kasi kayahay sa lugar ng lugar dito sa Mindoro ay mas mahaba yung init kaysa sa sa ulan, kaya sobrang init. Kailangan na natin husgahan yung tagal na naming pinapangarap na magka-aircon yung bahay. Ngayon ay punta tayo sa bayan para mag-canvas ng aircon. Kasi ay ito yung ating bibi Hayahay at si Hayahay ay init na nakatutok yung electric fan, pero hindi kaya ng electric fan lang yung bahay. Sobrang init, kahit may kisame na pinagawa na namin kisame, pero sobrang init talaga. Kaya punta tayo ng bahay ngayon. Ng bayan. Punta tayo ng bayan ngayon para mag-canvas ng aircon. Nakapitan natin ng ito yung ticket ko pala, yung mga ticket ko para habilin, para dapat makompleto. Malimutin kasi ako mga kayahay, kaya kailangan isusulat bago mamili. Kung ano yung kailangan, susulat yan. Yan. Kasi pag sobrang init mga kayahay ay doon kami pumupunta kaya Ate Mary. Pag sa tanghali, dito kami nakikadayo para lang makisilong. Kaso lang, doon naman ay sa ilalim ng aratilis, hindi din makatulog maayos yung bata kasi yun nga, sobrang crowded ng daanan ng sasakyan. Ayan si nanay. Hop, shout out. Shout out naman, oh. Shout out. Shout out. Ba, ano yan? Pusit? Oo, idaro ko na kay brother. Sige. Kahapon. Dito kami nagpapasilong pero mainit mga kayahay. Ayan. Punta muna tayo ng bayan. Ayan yung mga mga fishing brother. And ka sister Mary. Dito nga naman niya. Ayan mga kayahay. Dito na tayo sa PPR sa bayan. Saan tayo dito mag-inquire ng mga aircon. Yan mga kayahay, pasok tayo mga kayahay. Ano ang ating mabili dyan. San Jose naman ang install. 1.5 na sir para medyo malakas-lakas. Maganda na rin yung ganito. Opo sir, kasi mas maganda yung mas Mas malaki kaysa Opo. Pag nag-init po kasi kawawa din naman kasi yung motor ng natin. Yung sa warranty nyo sir ay ilang Ito sir, mahabang warranty niyan. 1 year po sa parts and labor, tapos 10 years po sa pinaka-compressor. compressor niya. Basta wala lang gagalawin Factory defect lang. factory defect lang. Sige. Tawag ako na San Jose sir ha. Kasi sir. Ayun, paano tal? Pa-albor ako mag-isang set lang tol. 1.5 tol. Pero, HSN belt. Tol, if ever. Nag-settle ngayon eh. Sige, salamat. Hello sir, magandang tanghali po. Pero, Sir, may magsisipin po ngayon. Hello po. May magsisipin po ngayon, Right sa aircon. May magsisipin ng bayan. Hello po. Sir, bayad na tayo. Muna po, kahit 2.5 lang. Baka kami na lang namatay, hindi ba agad? Baka tayo malaman ng iba. Ayan mga kahayahay, kauwi na natin ang bahay. Sobrang init, wala nang tao sa bahay. Ito yung ating naabutan. Dito na nagsisit up ng kanyang pisto. Sa likod na lang ng bahay. Kawawa naman ang aking baby. Yan. No, irritable sa sobrang init. Dito na sila sa likod Pawisan lang ako. kasi sobrang init sa loob. Ayan Ayun, wala na, namula na. Hindi maganda ang tulog. Wala na. Laging gising. Hindi nakatulog. May eyebag na tayo May eyebag na talaga. Nako, sige lang. Pag dumating ating aircon, makatulog ka na sa loob.
Wawa naman. Oh, may sa labas na pero may electric fan pa oh. Dito Mainit pa rin. Mahangin-hangin, malamig-lamig. Yun. Mainit pa rin talaga. Sige lang, sa Friday daw. May install na. Sa Friday. Opo. Ito ngayon, Merkules. Oh. Ito na yung frame na gagawin natin sa yung pagdikitan natin ng aircon. Nakahanap ako ng medyo malapad na kahoy. Ito. Medyo malapad ito. Kaya dito natin didikit yung kahoy mga kaya ay yung aircon. Linisin na natin to, i-cleaner natin para kasi yung wall namin makaya hindi siya purong concrete. Ano na siya, double wall na plywood kaya hindi mo mai-direct na mai-dikit yung yung indoor unit ng aircon sa loob kasi siya masisira kaya kailangan natin gawa tayo ng frame ng yung pagkita natin ng aircon, yung kahoy doon natin i-screw yung indoor unit yung gawin natin na kaya. Kita natin yung buti nakakuha tayo ng plywood kasi yung kahoy na yun na kanina ginagawa ko ay makapal. Kung plinirin ko, nako, medyo baka ma-overheat pa yung ating cleaner. Hindi pa matapos, sobrang kapal. Kaya naghanap na lang ako ng ng plywood na 1/2 yata ito. Ito na lang yung gamitin kong dinikitan ng ng bracket yung frame ng fan, ng window type. Yung split type na unit. Wala na pagdikitan ko kasi yan siguro dito, isang roller pa yung haba ay yan kapit mo na sa dito na dito na lang yung aircon ididikit yung outdoor unit niya sa likod. Plywood lang kasi ito kaya kailangan natin ng lumihan na natin ng pako.
Likod lang eh. Okay na yan mga kayahay. Medyo plywood lang siya na ano na 1/2. 1/2 yata. 1/2 or 3/4. 1/2. 1/2 siya. Yung pagkahoy, maganda sana pagkahoy, matibay. Problema lang nga lang. Medyo makapal yun eh. Sobra uno. Mabigat yung pag-idikit ko siya. Kapag cleaner ko yung matagalan ako. Kaya yun ang muna ginamit. Siguro nila mapag-stack yan, palitan lang natin pag ano na. Pag maraming masira. Kaya ipa-concrete natin. Pwede na yan. Concrete na natin. Plywood lang kasi yan eh. Double wall na plywood na. Kaya hindi siya matibay pag sa plywood na idikit. Kailangan talaga may dikitan ka na matibay. Yan mga kayahay. Ikabit na yung motor unit. Saka itong single unit. Yan, sakto naman dun sa ating ginawang bracket kahapon. Yan. Bilis lang yun ang ginawa. Kaya, pati tatlo naman ito. Para nakabang na yung ating ano. Kasi alam naman natin yung sofa. Kaya nabangan ko na yung plywood yung pagdidikitan na. Yan, ito lang para lang natin ang ano yan. Yung ganito, yung binibili natin ganito. Para marinis din mo. Oo, multing maganda. Anuhin ko na lang pagka. Linyahan ko na lang ulit yan. Busy multing. Sige sir. Weekly lang sir, weekly. Sa filter niya. Ayun. Tapos na. Lamig na oh. May kapit ko. Maganda pa rin po yung lamig niya kapag filter. Oo. Ayan, tapos na mga kaya ikabit na sa sarap na lamig. Tapos dito sa labas, okay, yung electrical ako na mag-aayos na. Sir, try na po kami. Sige sir, thank you sir. Balita mo ko sir. Sige sir. Yung tanda to. Sige sir, thank you sir. Ayan na sila, okay na sila mga kaya. Tapos na ikabit naman. Okay naman yung pagkakabit. Malinis naman. Charan! Bali, ito na siya mga kahayahay, yung aming napa-install na aircon. Salamat talaga ako dahil makakapag-stay na kami dito ni Baby Yan sa kwarto kahit tirik na tirik yung araw at mainit sa labas. So ito nga mga kahayahay, oh. Ang sarap ng tulog ng aking baby loves. Ayan, sarap ng tulog niya kasi naka-aircon na. Kanina pa ang tulog niyan mga kahayahay, siguro mga 1 hour na mahigit. Hindi yan ganyan dati matulog. Pag lalapag mo, talagang iiyak agad yan at gigising. Kasi lalo na kung mainit ang panahon. Ngayon, ang sarap ng tulog niya kasi malamig. Then, dito sa kwarto mga kahayahay, at dahil nga medyo nakakaaninag na rin siya ng mga bagay-bagay, siguro nakikita nyo na yung kanyang kinabukasan. Ayan, naglagay kami dito ng banderitas kasi malapit na ang fiesta. Nagpiestahan yung mga laruan. Ito mga laruan dati ay laruan niya ni Kambal at ni Tuto before. So, tinago ko, sinave ko at iyan. Ginawa naming banderitas o nakatali pa talaga doon yan. Kasi tuwing alas 5 kasi gumigising yan. So, gusto niya maglaro-laro. So, ito yung mga nakikita niya. Tumutawa na siya mag-isa at kinakausap niya na ang kanyang sarili. So, kasama dito yung plastic ni Mama. Yan ang ginawa ko. Tuwang-tuwa siya dyan mga kahayahay, lalo na kapag nililipad ng hangin yan. Basta nakatitig siya dyan. Ayan mga kahayahay, at dahil nga madaldal ako,
At naamoy niya na naman ako nandito sa loob. O nagising na siya. Alam ko nang hingiin yan. Hihingi na yan ng utong. So yun nga mga kahayahay, worth it din na nagpakabit kami ng aircon kasi nga medyo may kamahalan yung binili namin, nasa ano kasi siya, nasa 34,500 nga nila. Once nga maka-aircon ka ay nako, talagang tumataas din yung bill ng iyong kuryente. Sarap ang buhay kapag naka-aircon, malamig, masarap matulog. So lalong lalaki ang bill ko nito at lalo ding lalaki ang aking bill ng electricity kasi nga once na naka-aircon ay malaki talaga ang konsumo sa kuryente. Kaya ang ginawa ko, para magkaroon ako ng idea kung paano makatipid. So, nanood ako sa YouTube ng mga tips kung paano makatipid sa paggamit ng aircon. So ito nga mga kahayahay, bali nag-install pala ako ng app ng LG, itong LG Thank You app. Nag-register ako niyan using my email. So ito nga mga kahayahay, kung nakikita nyo, nasa 28 degrees lang yung sinet ko kasi okay na sa amin yan mga kahayahay, malamig na yan para sa amin kasi ayaw naman namin na yung sobrang lamig talaga na parang talagang gagamit ka ng makapal na kumot o talaga yung balot na balot ka ng kumot, ayaw naman namin nun. So ito yung mga kahayahay ang kanyang app. Mayroon siya ito, on and off yan, kaya parang remote na rin siya mga kahayahay, kaya kahit sa malayo ka pwede mo siyang i-off, pwede mo siyang i-on. So ayan ito yung fan speed, nilagay ko sa level 5 para mas malakas. Tapos yung airflow niya, ito medyo nakatutok sa amin yan dito sa higaan. Tapos ayan may schedule siya kung kailan mo siya i-on and i-off. And ayan, bakit yun, so 29, 28. And ito mayroon siyang sleep timer, active energy control, nilagay ko lang siya sa 40% para makatipid nga sa power. And then, ito yung pinakagusto ko dito mga kahe, itong useful features. Ayan. Namumonitor baga dito mga kahayahay, yung kilowatt hour na nakonsumo niya sa loob ng isang oras. Ayun, katulad nito. Noong November ano ito? 18 yata ito, or 18. Ayan. So, nakikita dyan kung ilang kilowatt hour na yung nakonsume per day sa loob ng isang buwan. So, and then, sa loob naman ng isang araw, makikita mo dyan per hour kung ilang kilowatt hour na. So, ito yung pinakamataas kanina, mula alauna hanggang alas 2. Kasi ito talagang pinakamainit. Pinaka-highest peak ng araw dito sa amin. Pinakamainit nga, the hottest. And, so dito nakikita na, simula nung na-install yan mga kahayahay, nakapag-consume na kami dito ng 14.7 kilowatt hour. So, namomonitor ko siya. Kaya, ayan. So, kailangan namin magtipid kasi nga, matinding bayaran ito ang mangyayari. Hindi lang bilbil ko nito mga kahayahay ang tataas, ang lalaki, kundi pati bill ng aking electricity. Kaya good luck sa bayarin. Kaya ako naman, siyempre, nanay tayo, nag-iisip tayo ng paraan para lang makatipid. Kaya naghanap tayo ng paraan. So, ayan mga kahayahay. Yun nga mga kahayahay, yun yung paraan na makatipid ako sa paggamit ng aircon dahil doon sa app na yun, at napanood ko rin nga sa search din ako sa YouTube kung paano makatipid sa paggamit ng aircon kasi nga kung talagang gamit lang siya ng gamit na without knowing kung paano makatipid ay matindi talagang bayarin ito sa kuryente. Baka isasangla ko yung isang kidney ni Honey Labs mambayad lang sa kuryente kung wala na kaming pambayad. So ayun nga mga kahayahay, set ko lang siya sa nasa above 25 degrees lang yung lamig niya. Tapos ang ginagawa ko, pinapaandaran ko na lang ito ng ceiling fan para mas malamig at mas maganda. And so ayun, nandito na si Honey Labs. Nagalagay ng deodorant. Malamig na yung kwarto. Kaya pati siya ay makikinabang rin. Sarap na sarap din ang tulog niyan pag malamig ang kwarto. Mas masarap ang tulog niyan kaysa kay bibiyan niya nakanganga. Diba? Okay, so mga kahayahay, thank you. At matutulog na kami kasi malamig na yung aming kwarto. Makakatulog na ako ng mahimbing, payapa at matiwasay. So, goodbye mga kahayahay. Maraming salamat.